Welcome sa video natin ngayon. Today, meron tayong isang Sakura AB735UB. So, yung amplifier na ito is walang sound, hindi nag-trigger yung kanyang relay. So, ibig sabihin is merong mga parts na nasira dito. So dito sa amp natin guys is meron tayong left and right channel. So itong 8 na transistor is hinahati sila ng dalawa, yung 4 sa left at yung 4 naman sa right. So posibleng isa sa mga channel lang dito ang nagkaroon ng problema. Para ma-check natin kung saan bang channel ang merong problema is nag-tester tayo dito sa kaniyang 5 watts. Ito yung papunta sa ating speaker. Kung may marireading ba tayo ditong malaking DC voltage. Kasi dapat dito is wala tayong ma-reading na malaking DC voltage. So dito is makikita natin na yung isang channel is meron siyang malaking DC voltage. So around 20 volts. So ibig sabihin bakit hindi nag-trigger yung relay para hindi makapasok yung 20 volts DC sa ating speaker, kasi kapag nakapasok yun is sigurong masisira yung speaker natin. So na-detect niya na merong DC voltage kaya nag-off lang siya, hindi siya nag-on. So yan yung trabaho ng relay, protection yan para sa speaker natin. So dito na side sa ating amplifier, sa kaniyang left side is merong DC out. So ibig sabihin is merong problema. Next naman is kailangan talaga nating tanggalin itong board niya sa kaniyang case, kasi para ma-check natin ng maayos at para matingnan natin kung saan ba talaga yung mga parts na posibleng nagkakaroon ng problema. So kung makikita natin sa board niya is sobrang kintab pa, malamang hindi pa naka-repair tong amplifier na to. So meron lang siyang konting alikabok, which is normal naman yan sa ating mga amplifier kapag hindi natin nalinis. So dito guys, nag-check tayo sa kaniyang driver at saka yung kaniyang 4 na transistor. So ito yung side na mayroong DC out. So i-check natin dito kung meron bang problema itong mga transistor niya. Since 4 itong transistor na to, ang dalawa dito is 5200 at yung isa naman is 1943. Sa ating pag-check sa 4 na transistor at driver is wala tayong nakikitang problema. So susunod naman natin yung ibang mga parts na nandito. Isusunod natin itong mga maliliit na transistor. Ito yung 5551 at 5401. So ang purpose ng transistor na to is ito yung mga preamp niya. Yung transistor natin is composed of NPN at PNP transistor. So dito nanggagaling yung maliit na signal papunta sa ating driver at papunta na rin sa main transistor. Dito sa maliliit na mga transistor is wala tayong nakitang problema. So proceed na naman tayo ngayon sa resistor. So ganito tayo guys, sa electronics is dapat wala tayo talagang palagpasin ng mga parts, kasi kung minamaliit lang natin yung isang pyesa dyan, di natin alam na siya pala yung nagka-create ng problema. So hahaba yung time mo sa pag-troubleshoot, sayang din yung oras. So dito naman tayo sa kanyang resistor is iisahin talaga natin kung meron ba tayong makikita mga nag-change value or open or shorted na mga resistor. Advantage lang kapag digital multi-tester yung ginamit niyo dito. Sa pag-testing ng resistor is maganda yung digital yung ginagamit mo na tester, kasi yung reading mismo is yun na yung actual value, hindi kagaya sa analog na i-multiply mo pa kung anong multiplier yung ginagamit mo. So mas madali kapag digital yung tester na ginagamit sa pag-check ng resistor. So dito sa resistor is meron tayong nakikitang may nag-change value. So dalawang resistor yung nag-change value. Yung isang resistor is hindi natin makuha yung value niya, kaya
nagdagdag tayo nag-series tayo ng dalawang resistor para makuha yung kanyang value. So, dalawang resistor yung nagkaroon ng change value. So, dito sa part na to is naka-power on na siya at uulitin natin yung ating procedure na i-tester natin sa DC yung mga emitter ng ating transistor kung meron pa ba tayong mababasang mataas na DC voltage. Kasi kapag meron pa rin is malamang meron pang problema itong amplifier natin. So far dito sa side na to, ito yung may problema. Yan is naka millivolt na lang yung reading na mababasa natin. So pwede na yon para natin ipatugtog. So kung mag-trigger na yung relay is automatic na wala ng DC talaga kasi hindi na na-detect ng relay na merong DC voltage. So safe na siya sa ating mga speaker kasi wala na yung mataas na DC voltage. So ititesting na natin kung okay ba yung mga pinalit nating mga resistor at tutunog na ba yung amp natin. So back to normal na ba siya. So first is tips para dito sa mga Sakura is paano mo malaman kung orig ba yung Sakura na nabili mo kasi napakaraming lumalabas na Sakura ngayon is. So para malaman natin na orig siya, kapag nag-Bluetooth tayo sa kanya is Sakura talaga yung makikita at madidetect niya. Kasi yung iba kasi meron lang nakalagay na BT amplifier or ano pa yung mga code lang yung nakalagay. So kapag Sakura talaga is Sakura talaga yung makikita mo sa madidetect sa kanyang Bluetooth. Itong AB735UB naman is bagong model siya, yung may UB. Kasi ito yung model na mayroong Bluetooth at saka USB at saka radio. So sa amplifier na to is meron na siya all-in na. So madali na lang tayong magpatugtog kasi pwede na siya sa Bluetooth at sa USB. Hindi kagaya ng mga unang model na is RCA cord talaga yung gagamitin para makapagpa-music tayo. So ito na guys, ibig sabihin tama yung mga pinalitan natin mga parts kasi meron na siyang sound at nag-trigger na yung kanyang relay. So yun lang, sa simpleng resistor lang is nagkaroon ng ganong problema, ayaw na siyang umandar. So kapag minamaliit mo yung mga resistor sa pagre-repair is malamang abutan ka pa ng siyam-siyam para mapaandar mo itong kagaya nitong amplifier. So ito guys, sana may natutunan kayo sa video na to at huwag kalimutang mag-support, mag-subscribe sa ating channel.